Maraming salamat, Panginoon, dahil dyan pa. At dinala mo na naman kami, Panginoon, sa lugar ng ito, sa panambahan na ito, upang patuloy na makapagpalakasan, makapagpanalanginan, Panginoon. At may labid namin sa iyo, Panginoon, ang dalangin, kahilingan ng bawat kapatid. Ama, maraming salamat. Nawa, Panginoon, sa gabi nito, patuloy na buksan mo, Panginoon, ang aming spiritual minds, Panginoon, ang spiritual eyes, Panginoon, upang makita namin, Panginoon, maramdaman namin, maranasan namin, Panginoon, ang kabutihan mo sa buhay ng mga isa. Panginoon, maraming salamat. Pinapanilaan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa lugar na ito na siyang manguna sa aming gawain, Panginoon, sa gabi nito, na ikaw, Panginoon, ang siyang mangusat sa buhay ng bawat isa. Nandito, Panginoon, sa kapatid na siyang magpapahagi ng iyong mga salita, patuloy na ikaw ang siyang mangusat sa kanyang buhay, ikaw ang magliwanag, Panginoon, sa kanyang buhay. Maging ang iyong mga salita na kanyang ipapahagi, dalangin namin, Panginoon, na kami na mga pakinig, Panginoon, ay may sa puso namin, Panginoon, ito, at may sa buhay namin sa araw. Ama, maraming salamat. Dalangin ko rin, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, upang sa ganun, Panginoon, maging karapat dapat kami na tumanggap, Panginoon, ng mga pagpapala na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. At Ama, muli, maraming salamat sa iyo, patuloy sa iyo, pag-ibig. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi. Ang passage po na akin i-export for tonight is in the book of John. John 14:1-3. Okay. In John 14:1-3, ito po ay isang pangako po. Isa po sa mga pangako po sa atin. It says, let not your hearts to be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back again, and I will take you to myself, that where I am, you may be also. Pagpalain po natin ang ating Panginoon buhay. Lord, itinataas po namin, Ama, sa iyo ang aming pagbubulay-bulayan ngayon na scriptures mo. Heavenly Father, we lift it up to you, Lord. This passage, Lord God, that we will discuss for tonight, Lord God, let it be our strength, Lord God, that this is one of your promises, many of your promises, Lord God, that we have to hold on, Lord. And we must hold on, Lord God, for you are our King, you are our Lord, and you are our God. We are here, Lord, to manifest, Lord God, that you are our only Savior and our only hope in terms of trial, tribulation, and all of our afflictions in life, Lord. We will anchor our faith in you alone. In the name of our Lord Jesus Christ, our forever. Amen. Amen. Sa passage na to, sa John 14:1-3, ito po yung I really love this passage kasi whenever that we felt troubled, pwede po natin kasi siyang pakawakan. Kasi itong context na to, mismo si Jesus ang nagsabi sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang mga disipulo, nang sinabi niya sa Gospel ng John, na nasa upper room siya sa kanyang mga disciples, that he already predicted the kanyang betrayal. So, nakita natin na yung heart ng Panginoon natin at that moment, as tao, talagang down. Kasi nga, this is the time that he will be betrayed. He knows that he will be betrayed and Peter will deny him. And also, malalaman niya that he will be crucified. Ito na yung time na alam niya na he will be crucified. So, inano niya yung mga, kinofort niya yung kanyang mga disciple that kung ano man yung mga mangyayari na nakakapag-confuse sa kanila, that will confuse them and make them heartbroken. Once they follow Jesus, there will nothing go wrong. So, Jesus
knowing na yung kanyang departure is magkakaroon talaga ng impact sa mga disipulo niya kasi they are looking after him. But this passage is assuring them that He is always there. So, dun sa verse na, let not your heart be troubled. Jesus is addressing their fear directly. And He acknowledges their pain, but calls them to faith and not panic. Believing in God, believe also in me, indicates equality with God and also call for personal trust in Him. And an invitation to replace fear into faith. So dito pa lang, talagang pinapalakas na ng Panginoon, ni Lord Jesus Christ, yung puso ng ating mga disipulo. This is in the context of the book, sa Gospel. Sa second verse naman na sinabi niya, in my Father's house are many rooms. The Father's house refers to heaven, and many rooms refers to significantly abundant space and personal welcome to each of the believers. Di ba meron tayong paniniwala about, in my Father's house are many mansions? Di ba? Yung it glitters like gold. Di ba yun yung, kasi ako nung bata ako, this is what I always remember. So, hindi lang siya nangako na i-comfort niya yung kanyang mga disipulo. Binigyan niya pa ng pangako na meron silang mapupuntahan na magandang place when He is God. Kasi ito yung piniprepare ng ating Panginoon. And in the third verse, it says, I will come again. So dun sa kanyang nangako na siya na meron siyang comfort, tapos meron pa siyang pagpapala, and then sa pangatlo, meron pa siyang pangako na babalik siya. So, on the third, it says, I will come again. In this verse contains one of the earliest promises of Jesus Christ to return. Jesus doesn't just prepare a place, He says, it will come again and take you to myself. So, aside pa dun sa kanyang pangako na babalik siya, hindi na siya babalik, kukunin na kanya with Him to go to His Father's mansions. And then, ang goal niya dito is, yung reunion natin sa ating Panginoon na buhay, na siya mismo yung kukuha sa atin. And we will be with Him in heaven. So, dito sa passage na to, directly, ang Panginoon, i-apply natin sa ating daily life. Kasi yun yung mga pangako niya dun sa mga disipulo niya. Now the disciples are gone. So let's bring it back to our comfort as ano tawag sa atin? Yung grafted, ano yung tawag sa atin? Grafted ng mga child of God. Gentiles. Mga Gentiles. No? Tayong mga Gentiles, di ba? Mga Hudyo. So tayong mga Gentiles. Kasali din dito sa pangako ng Panginoon. Kasi para ito sa pangkalahatan. So, dahil sa sinabi niya, let not your heart be troubled. Sa panahon na ito, when we are facing trouble, alam natin may pangako ang Panginoon sa atin. Ang pangako niya is pag naniwala tayo sa Kanya, ibinigay natin sa Kanya ang lahat ng ating paniniwala, nananampalataya, at pag siya lang yung anchor ng ating faith, na mareresolba natin ang lahat ng ating mga problema, there is always solution. And hindi nila sinasabi na siya. Sabi niya sa Ama, at the same time sa Kanya rin. So, ibig sabihin, ini-equal talaga ng Panginoong Jesus ang Kanyang sarili sa Panginoong Jesus, sa Heavenly Father, sa ating Heavenly Father nga. So, in that instance din, so sinasabi niya na siya ay Diyos. Hindi lang kasi itong passage na to, ito yung time pa kasi na hindi pa talaga, nire-reveal pa lang ng Panginoon yung kanyang identity. So now, na tayong mga believers na ng ating Panginoong Jesus na buhay, ngayon na alam natin na He is 100% God and He is 100% man. So ngayon, nang sinabi niya sa passage na ito na in my Father's house are many rooms. Ito yung pangako na meron after ng ating buhay dito sa mundo, meron tayong eternal life na dapat i-look forward. And
sa ating mga mananampalataya as a believer, we have to always look forward for our eternal life. So we have to be a faithful servant in this world because we are planting seed, not for this temporal world, but we are planting seed for the eternal life that we wanted to be. And yung eternal life na yun na we will be staying forever is a very wonderful place na walang pain, walang suffering, walang depression. So in this place, it will be a perfect place na wala nang kamatayan. It's all happiness. It's everything in this place is joy. Walang sakit, walang depression, walang evil. There is none of that exists in this world na pinapangako ng ating Panginoon na dapat nating pagpreparahan. Because this world is a cruel world na meron tayo. So lahat ng nafe-feel natin dito, if we are planting seed or we are preparing ourselves to be in the heavenly place na mansion natin, na permanent resident natin, mawawala na yun, mapapalitan yun ng full joy. So, yun yung one of the promises that God gave to us. Lord Jesus Christ gave to us. And at the same time, He's not only giving it to us by words. He said He will come back again. So, nandiyan na yung pangako that when He comes back, dahil bibit-bitin niya tayo, at pag nung umalis siya, prepare niya pa kasi yung ating heavenly place, yung ating heavenly mansions, yung ating final destination na magandang lugar, yung ating Eden na sinasabi. He was preparing it in the other realm na kung saan nandun siya. Kaya tayo ngayon dito sa world, ang gusto ko lang i-impart sa atin about this passage is that whatever we face here in earth is nothing. The joy that we can endure in heaven cannot be compared to the pain that we are having here in this world. So, to make it simplified, yung mga pinagdadaanan natin dito it's just nothing. It is just part of us to become more faithful to God. Kasi in those afflictions, in those infirmities, in those trials, anxiety, whatsoever they called it, the snare of the devil that put unto us, it will mature us to become a better servant of God and a faithful servant of God. Kasi yun lang yung gusto ng Panginoon sa atin. Yung maging anchor natin siya, at siya yung maging strength natin in all of our weaknesses. Kasi when we are weak, He is the one who's being strong for us. And all of our battles belongs to Him. Not for us to avenge, not for us to fight, but for Him alone. So, kung ang Panginoon natin ay nangako that He will fight for us, and He will win all of our trials, He will win all of our troubles, bakit pa natin kailangan i-worry yung mga mangyayari sa atin? Because people tend to worry into small things. Yung mga maliliit na bagay nagiging malaki, and it affects us because we are magnifying it in our thoughts and in our feelings. While God is with us from the beginning, but hindi natin nakikita, simply because ang ating puso ay hindi naka-anchor sa Kanya at hindi tayo naniniwala that He will heal and He will take care of us while we are still surviving every day of our life by His grace. So yun yung yun yung irony sa tao. Kasi if He is not taking care of us, then matagal na tayo non-existent sa mga nangyayari sa mundo. So for us to be more equipped in living in this world in a righteous and in proper way, we have to follow Jesus. Sabi nga niya, hindi easy yung life when following Him. But there is an assurance. Meron talagang pangako. At saka yung mga pangako na nandito sa script, sa Bible, lahat po yan, given sa atin yan, kailangan na lang natin i-claim. Kailangan na lang natin panghawakan yung mga promises niya and believing in Him. Kasi yun lang naman yung main key ng ating buhay dito. If we anchor our life to our Lord Jesus Christ
and walk on His path, I think our life will be a better place. Kasi dumaan na tayo ng trials, I know for a fact that we will surpass them all. And we are always more than a conqueror. Yun yung sinasabi always ni Pastor Bernard, that we are more than a conqueror. Yes, we are more than conqueror in Christ Jesus, in Lord Jesus Christ. So, yun po yung yung key points ng ating exhortation tonight is the faith to the Lord Jesus Christ. We have to anchor our faith on Him alone. Kasi kung sa Kanya natin ina-anchor yun, wala na tayong iba pang problemahin. Kasi yung mga problemang binibigay sa atin ng mundo, we have to always remember that they are there and existing. But the only thing that we can control is how to respond on those trials. And the response should be, we anchor our faith to our Lord Jesus Christ, believe on all of His promises, and believe that He will fight for us, believe that everything is maaayos because He promised that He will protect us. Because magmula pa sa Old Testament, in Psalms 91, protection is always there. In Psalms 23, blessing is always there. Blessing and protection is always there, generation upon generation. And once again, promise ng eternal life is already there. So ngayon na nag-exist na ang ating Panginoong Jesus, and we are already being graced by His yung salvation of grace, dapat mas maging faithful tayo sa Kanya. Kasi nga, andyan na siya, dumating na siya. Para magkaroon tayo ng peace sa ating heart. Yung peace sa ating heart is napaka-importante niyan dahil ito ang mag-a-abolish ng lahat ng worries, lahat ng yung mga fear natin, because we know as a human, we are just human and we still encounter fear, we still encounter unbelief. Even if we are serving the Lord, dumarating pa rin tayo sa point na we are facing this emotion. But as we said, when we are yung sinasabi natin na kahit na pag ang Panginoon na yung ating pinagsilbihan, kailangan natin maintindihan na sa Kanya is always perfect. Walang pangakong nababali, walang yung pagmamahal niya sa atin is unwavering. Hindi katulad ng pagmamahal ng tao na it is conditional, but our God's love is unconditional. And He is the only one who's capable to love us beyond eternal. Yung sinasabi nila lang radical love, yung sinasabi na to the moon and back. It's not the mother can give us. It is only Lord Jesus Christ can give that love to us because sabi nga natin, ibinigay na ng Ama yung kanyang nag-iisang anak sa atin for our salvation. So what else more that He cannot give if He gave His only begotten Son? From John 3:16, yun na yung pinaka ng faith dapat natin ang panghawakan natin. Yun na yung pinaka point ng ating faith na kung ibinigay ng ating Heavenly Father, si Lord Jesus Christ to us for our salvation, then what else He cannot give to us, diba? So, kung tayo po ay nag-face ng mga trials, kasi dito si Jesus na po mismo ang nagsabi na when we fear, kasi ito, nung aalis na siya, He comforted His disciples about His departure. The same thing that He wants us na ma-feel natin, that even physically He is not with us. Spiritually, ang Panginoon is nasa atin always because He left us the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who's convicting us in every day of our life para ma-assure natin na we will be going to the many mansions na pinangako niya. Kasi itong ating pangatlong persona sa Triune God, He is the one that left by Lord Jesus Christ to us when He departed for the assurance of our salvation until He comes back. So, yun po yung yun po yung pinaka main key ng ating exhortation tonight is have faith alone
to our Lord Jesus Christ and to the Heavenly Father. So, lahat ng ating mga problema, it will be God. So, yung mga nagkakaroon ng mga anxiety, depression, as we sing the song, I Speak Jesus, in His name there is power. In His blood there is salvation. And with Him we are justified, sanctified, and freed from every infirmities. So, yun lang po. Always po natin i-anchor ang ating faith sa Panginoon, Jesus, because our God is alive. Lahat po ng God na meron yung iba patay. Ang ating pong God is buhay. He is alive and 100% He is coming back to take us into the many mansions and the big mansions that made of gold para dalhin tayo doon and we will live eternally, heavenly, and ever after. So, yun lang po. Meron pong pangako ang Panginoon na tayo ay magiging part ng kanyang kingdom na napakaganda. So, let's not worry about simple things here on earth because this is just temporal. We have to build our life based on the eternal destiny natin sa buhay. So, yun lang po. To God be all the glory. Sino po ang meron pong reactions and violence? Relate na. Okay, troubles. Okay, sometimes yun nga po, yung troubles kasi, di ba nga, the best is, tulad ni Pao and Ivy, di ba, sobra silang clingy sa mga parents, di ba? Alam niyo ba, di ba yung sa konting kibot, nakadikit ka rin sila? Sabi niya minsan, kahit na yung maliit na problema, itulog mo kagad sa Diyos. Kasi minsan, ang ating Diyos, maliit lang to, kaya ko to, Lord, dyan ka muna, ako bahala. Pero pag nagkaroon ng problema, Lord, kala ko ba hindi mo ako pababayaan? Hindi po galit, kahit sa maliit na problema, kala natin, kaya natin isolve. Lalo pa higit yung sa malaking problema. Minsan kasi, alam ni God, kung di ba tulad ni Job, alam niya kung karapat dapat ka na, kung anong stage na ng test mo, yung dapat niyang ibigay sa'yo because nagbabase yun sa iyong faith. Kung gano'n ka nakapalago, dun din yung level ng test. Sabi ko nga, yung illustration is yung kinder, ang examination niyan, ABC na. Yung elementary, multiplication yan. Pagdating ng high school biology na yan, or triangle na yan. Pagdating ng college, di ba, pataas ng taas kasi pahirap ng hirap. Pero, ang nakikita mo doon is nag-level up kasi yung future life mo. Doon, nag-level up. Kung kaya mo na ito, okay na itong anak ko. Diba? Sige, iti-test mo siya ulit. Kaya niya pa rin, napasa niya. Kasi diba, parang kahit sa maliit na bagay o sa malaking bagay, Lord, ikaw to, mas alam mo to, mas magtitiwala ako doon sa solution mo. Kasi mas hindi na nakakalam ka, hindi yun sa iyo. Kasi ako, ganun kasi. Sorry medyo nagkaroon ako ng problema doon sa pag-lead, di ba? Pero alam niyo po ba, wala akong problema. Tulad na sinasabi ko. Hindi ako, sobra hindi, wala na. Sa prayers ko, puro thank you lang talaga. Thank you lang. Hindi na ako yung pahingin, kailangan ko ng ganito. Wala. Kumbaga kasi sa lahat ng bagay, kontento ako at nilalapit ko sa kanya, kumbaga, ikaw bahala dyan, ikaw nagbigay sa akin, ang gusto ko lang is malaman ko kung paano mo na-solve yung problema. Yun lang, para matuto ako, eto pala yung solution. Pero hindi yung gagawin ko na ako yung susolve ng problema ko, dyan ka lang, hindi kong ganun. Pero pag nahirapan na ako, saka mo siya tatawagin. Pero hindi na. Yun ang, kumbaga, ganun po. Kumbaga, pag may troubles tayo, kaya natin yan, kaya niya yan, kasi meron tayo. Ganun lang po ako parati. Kaya, thankful po ako, pero kasi talagang tinatrust ko sa kanya kung sa palagay ko man yun, sabi ko, kaya ba talaga ako susubukin? Pero noon kasi talaga, sinasabi ko noon, lalo na nung bago ako, bakit ayaw maalis yung malas sa buhay ko? Or yung yun talaga po yung word ko, ayaw mawala yung malas sa buhay ko. Kasi hindi pa tapos, meron na kagad yung kasunod. O hindi katatapos lang yung kasunod. Pero nung sabi ko, guys, ikaw na talaga.
Sabi ko nga, ngayon, di ang prayer ko, tanggalin niya yung free will sa akin. Kasi they will be done. Yun na yun. Tanggalin mo yung free will ko kasi susunod lang ako sa'yo. Kung ano yung kahit gusto mong gawin ko, yun na yung susunod. Ayoko na yung mag-decide ako, eto ba yung tama para sa akin? Eto ba yung gagawin ko para mas mabuti ako? Hindi. Sabi ko, ikaw na, tanggalin mo yung free will ko. Gusto ko, kung ano yung gusto mong gawin ko, yun ang gagawin ko. Yung ganun, parang lahat na lang po kasi masaya. Ganun, kapag lalo na pag nagkakatiwala mo, lalo na nung mula nung nandiliberal sa ako, iba na talaga siya. Kumbaga, mas matagal na yung prayers, gano'n, mas gusto mo na siyang kausap, gano'n, yung parang ikaw na bahala sa akin na, kumbaga, tapos date yung prayers ko is, sana po ay dumating na pag nakita tayo, huwag mo akong tanongin yung huyo. Diba? Kasi yun kami, diba, akala natin gumagawa tayo ng mabuti, tapos bigla na lang sinabi, sino ka, hindi kita kilala. Yun na yung sinasabi ko, na ayoko dumating o hindi dapat dumating. Pag nasa harap niya na ako, sabi niya sa akin, huyo. Diba po, sabi ko, lahat, ibibigay ko na sa'yo. Kaya, troubles, thank you po. Hindi, ngayon, wala akong troubles eh. Kumbaga, masaya na lang ako, masaya ako nag-drive, masaya ako sa office, kahit sa office, kumakanta ako, lalo na pag kasi ano na lang ako eh. Dito, customer service or call center. So, mostly 70% correspondence ako. Kaya, sumasagot ako ng email, pero kumakanta ako. Ganon, kumakanta. Buong araw ko, kumakanta lang ako. Lalo din, ngayon, kinakanta ko yung Line Up ni Kuya. Ganun na. Kumbaga, ayoko nang matigil. Ganun. Kasi ayoko mawalay sa kanya. Kumbaga, sabi nga ni Pastor, di ba? Kala natin tama yung, Lord, kakapit ako sa'yo, kakapit ako ng magpet. Pero ang tama pala, Lord, huwag mo akong bitiwan. Yun, kasi tayo manghihina. So, yun eh, di ba, Lord, huwag mo akong bitiwan, ha? Diyan ka lang sa tabi ko. Kaya alam niyo po ba, pag ganun yung ugali natin, di ba? Sila, alam nila, mahal nila yung dalawa nila, kasi sobrang lambing. Ganun din sila. Pag sobrang din tayong lambing, masyado tayo nagtitiwala sa kayo. Ano yun eh, ewan ko, kung tama ba ako, kasi hindi ko nararanasan na yung mga pagsubok, parang masaya na lahat sa akin, masaya na lahat sa akin. Ganun po, masaya na lahat sa akin. Kumbaga, komportable na ako, kontento na ako. Sabi ko, saan mo man ako dali ngayon, masaya ako. Ganun lang po. Sa kanya lang po. Amen. Pakalinaw naman yung sinabi ni Ate Rona. So, kaya Kuya Dave, Huyo sabi niya, no? Let's hold to form na dapat ang sabihin na sabi ng Lord is, well done, my faithful, good and faithful servant. So, napakalinaw naman yung ano dito. Kasi yung time na to, John 14, binabasa ko yung kabuuan ng John 14 and the previous verse, parang yung ano na to kasi yung huling time na ng Panginoon. So, pero dito sa ginamit natin na 1, 2, 3, dito pinakita na ng Panginoon kung gaano siya, kung sa public pa niya yun, dineclare to, sasabihin pa sa kanya ng mga Hudyo, blasphemy. Baka on the spot, pagbabago yung blasphemy. Kasi dito, claim ng Panginoon na siya mismo ay anak ng Diyos. Diba? So, dapat ganoon din sa atin na kung tayo nga ay tunay na Kristiyano, dapat panghawakan natin ng Panginoon din ang magliligtas sa atin. Kasi sabi niya dito, I will go and prepare a place for you. I will come again and I will take you to myself, that where I am, you may be also. Tapos yun na nga yung sasabihin sa atin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. So, amen po. Amen. Yes, the message is maliwanag naman, no? So, ang ano lang dito is, pag tayo bilang isang believer, the key word here is to believe. And it's not by us. We cannot do anything to add up to what Jesus did. Kahit anong gawin pa po natin, wala na po tayong
no matter how we pray, if we fast for 40 days and night, we cannot add to what Jesus did. And the key is to believe, not only that He will prepare a place for us, but also He also has the way, show us the way. The thing is, kailangan lang pong maniwala. We have to believe in Him. That's only what He wants us to be a believer in Christ. Sa atin, yung mga pag-asa, we can see here na yung hope has a name. Sa hope also is, we consider it's under Jesus' name. Yung pag-asa sa buhay, yung pag-asa to have the eternal life, sa buhay na yun. So we were troubled, kasi I'm sure that yung panahon na may practicality, darating sa atin yung pastors natin, or maybe yung brethren natin, they will say the same thing. Na, di ba? Baka si Pas, pumunta lang sa Europe, or si Pastora, mapunta ng Dubai. Ang yung office niya, nandun sa Verge. Pas, would you take it, di ba? So one day, so the message is, they will do the same. While we are here, prepare po tayo. They're preparing for us to see with Jesus. That's where yung paniniwala natin na talaga, yung encouragement is to believe na siya yung totoo, that she is the truth. There's no other truth, no other way, wala ibang buhay na binigay niya sa atin. So let us not be deceived. Sabi ni Sita, you have time, you still have time to do the right thing with God or with Jesus or to obey. Malaking kasinungalingan po rin. Kasi we don't have that time. Hindi po siya nasabi natin na it's a deception, it's a big lie. Sinabi ni Sita, marami ka pang oras mamaya na yan. You have all the time to be right with God, you know. Kaya minsan tayo naging complacency, nababayaan natin yung natin, yung paniniwala natin, that will break down the faith up to the maaabot yung panahon, mga Kristo natin paniniwala. You know, if we go back to this, sabi niya, to that belief na talagang there's no other way. Sa kanya lang. And we are looking up for the place that He already prepared for us. That's comfort. That's really comforting. That's what we are doing here. Yung ginagawa po natin dito is for that cause, that place. Na one day, in heaven, mag-worship po tayo. Day and night, we never stop singing, Holy, Holy, Holy. Our Lord God Almighty, who was and is and is to come. That's worship. These believers that come before us now. So that's really the sound of heaven. Amen. 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 Amen ka, Kalkeman. About the lesson number 3, promises of eternal life. Sinong nais mawala ang pananampalataya? Wala po kasi, kaya sa Psalm 53, everybody wants the shepherd. Alam niyo ba pag nawala ang pananampalataya, iniyon natin, napagtagumpay natin pagiging tao natin din sa mundong ito, at dahil gaya na sinabi ni God, magkaroon tayo ng provision. Provision na kung susumayin natin, magpatuloy tayo kay God. Habang tao tayo, habang tayo nasa mundo, mananatili sa ating ang faith. Now, anong promise dito ni God? He speak the Father of the house, metaphor for heaven with many rooms. Tanong, makakatiyak pa tayo mapupunta dun sa room? Amen. Signifying that there is room for all true believers. Sa paanong paraan, pagkakaroon natin ng faith habang tayo tao.
He assure them that he is a personality preparing a place for his followers. Dito papasok yung provision. Habang nagpapatuloy tayo, nag-grow up ang ating pananampalataya. Kaya lumalalim ang ating pananampalataya. Faith. Nagiging solid. Now, pagdating ni God, heaven, tatawagin tayo. Once nakatuloy tayo sa karya ni God, doon na po mawawala ang faith natin. Makita mo, napagtagumpayan na natin eh. Ito yung naging daan, yung pananampalataya natin para mapunta sa place ni God. So kaya, mas gusto natin mawala yung faith natin bilang tao na tuluyan tayo mapunta kay God. Madali kasi sabihin, may pananampalataya ako eh. Ang tanong, yung provision ba na pagtatagumpayan mo habang ikaw'y huminga? Yun ang tanong dun eh. Madali sabihin, may faith ako eh, may faith. Pero dito, masusumpungan natin, Lord, masusumpungan ang totoong pananampalataya pag ito'y nawala na sa akin. Pagiging tao ko. Dahil once na napasok na po ako sa inyong karyaan, doon inalis mo ng pananampalataya ko, doon nakasama na kita personally. Binago na lahat sa aking katawan, aking puso't isipan, kaluluwa. So, yun po yun. Yun po ang ibig sabihin ng dalawang klase ng pagkakaroon ng faith bilang tao at nung nawala na yung pananampalataya natin dahil nasa karya na po tayo ni God. So, yun po yun. Yun po. Yes, I agree. Wala na pong iba kundi sa kay Jesus na po tayo ang faith. Because in our faith, it has been revealed that all authority in heaven and in earth has been given unto Him, and whenever we glorify the Son, we also glorify the Father. Yes, and like what Kuya Armand and what Kuya Dave and Kuya Andy said, that the very question lies to us. Even though God has given us the free will, but the will of God is to surrender it back to Him. Because like our brother said, let thy will be done, let His will be done. So, indeed, being a Christian, nabasa ko na po kanina, having a Christian life is a battleground. It's not a playground. Because the world we are living now, even though ganito nakakonvenient yung land, but the lifestyle is very different than what is being taught according to the Bible. What being taught in the world is about ourselves. It's how we make ourselves strong, but not focused on God's direction. So, but everything God has given us the guidance, everything it has been revealed already in the Bible. So all we need to do is to learn more about Him, to surrender ourselves little by little. So the challenge is it's up to us because the promise is already there. The very question is if we also want to go there. Nagdigan natin ako may tatlong biblical truth ang nakita dito sa exhortation. Number one, definitely there is a trouble. Hindi ito may iwasan. Kaya sabi na ating Panginoon, let not be no happy trouble. Alam niya kasi may trouble. Yun ang number one. Ang katotohanan, wala pa example. Kung nakakaranas ko ng problema sa atin, lahat na nakakaranas sa problema. Okay? Yun yung unang biblical truth. Pangalawa, ang biblical truth is that yung faith is a gift of God. Kasi alam na may trouble ka, kaya gagawin niya, bibigyan ka ng pananampalataya. Kaya yung ating mga faith, it is also a gift sapagkat alam ng ating Panginoon na ito magiging susi para encounter natin ang ating problema. Pangatlong biblical truth, and last, the Lord promised that He will not leave us. Kaya sabi niya rito. Kaya sabi niya, if you trust God, you trust also me. Hindi siya sinabing immediately trust on me. Sapagkat ito mga tao nito, alam nila kung sino yung Diyos. Kung gaano makakatiwala sa Diyos, ganun mo rin ang pagkatiwala. Sapagkat kung ano ang plano sa inyo Diyos, yun din ang plano ko. Yung tatlo ko na yun. Ngayon ang question kasi, Kuya,
Pastor, maaari kasi hindi ka nakakadanas sa problema natin. May kama ka, wala kang kama. May sponsor ka, wala kang sponsor. May regular trabaho ka. At yung aking, part-time lang. O kaya makakakaroon sa problema. Yung degree. No? Alam nyo ba, it doesn't matter how big or how small your problems or your troubles. Hindi yung pinag-usapan. Ang pinag-usapan dito, how big is your thing. Yun ang issue kasi. Ang issue kasi na-highlight mo yung problema, pero nakakalimutan mo gaano ba kalaki yung pananampalataya. That's the most important question. Kasi, pag malaki yung pananampalataya mo, definitely, hindi makikita na malaki yung problema. No? Malaki kasi naman yung problema namin. Bakit? Kasi halos wala naman kami sinusunod regularly. Yung aming pagkain, kung pagkasano, parang pagkakulang muna marami sa kapila kami. Hindi mo dapat titingnan doon. Ang tingnan mo, gaano kalaki pananampalataya mo sa amin. Now, I'll give you one good example para naiintindihan po natin. Sa isang barko, pag ang kapitan po nawala, hindi na naman nalulubog ang barko. Hindi ang nalulubog ang barko. Mawala man ang kapitan, mamatay man ang kapitan, o maaaring lumayas, definitely ang barko po kahit sa gitna ng dagat, hindi lulubog po yan. Kompleto yan eh. Meron yan dalawang parte upang maiayon mo yung barko mo kung saan ka pupunta. Pagka po malakas ang bagyo, anong ginagawa ng barko? Ano po nilalaglag po niya? Anchor. Diba? Meron ng anchor yung barko eh. So ang problema lang, kung hindi alam ng crew, paano nilalaglag yung anchor? Yun ang issue. Diba sabi ko sa iyo, kung naturuan ito ng kapitan, kung paano niya ilalaglag, sabi ng kapitan, kahit malakas ang bagyo, bakit? Kasi may anchor na yun. Ibaksak may anchor, and definitely, magaganon lang yan. Then pag nawala na po yung bagyo, at gusto mo nang dumating sa pinatutungan mo, ano meron ng barko? Yung timon, yung ganun yung timon, makakarating ka. Walang kapitan po yan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, let not your heart be troubled. Kahit wala kang kaya mo yan. Kasi tinuruan ko kayo kung paano mabuhay at kung paano i-counter yung mga problema ko ninyo. Yun ang issue ko natin, no? Kaya yung lalim ng ating pananampalataya, kung yun ang kayo iralim po natin, sabi ko sa Psalms 23 verse 2 na kapalina ba, even though I walk in the shadow of the valley of death, I shall fear no more. Because thou art with me, thy staff and thy rod shall comfort me. Kita mo, lumalakan na ako sa danger, nakatawa pa. Bakit? Kasi alam ko, hindi ako malalaglag. Kahit lumakad ako sa pinakamanipis na nakahaw na tulay, at nanganganib yung left and right ako, hindi ako nanganganib. Bakit? Alam ko kasama kita, Panginoon. Ganun kasi ang belief. Ganun ang ginagawa ng belief. So ang ating dapat tanungin, gaano kalalim mo pang napalatayan? And that will determine kung paano may kakampo yung problema. Malaki, maliit, magaan, mabigat, pag meron katagang lalim na pananampalataya, definitely, hindi ma-istorbo po yan. Diba? Sabi nga natin yung bata na tamalon. There's a lot of people that ask yung bata mo tamalon sila susunod. Hindi siya tumatalon. Ayaw nang tamalon. Magabat hindi ka sure sa sarili ba? Pero kung sinabi ng tatay niya, tumalon ka, no? Immediately yung bata ko naman. Bakit po? Kasi alam ko yung tiwala ng tatay mo. Alam ko na sa dito na ako. Ang laki problema mo, wala kang ikamang gamayon. Magtiwala ka sa Panginoon. Father God, 15 years na ako walang ikama. Huwag ko sabihin yan. Sabihin mo, napakalaki ng Diyos ko. Para kahit yung jawasan, kaya ipuin ako, Panginoon. Para lang bigyan ako ng ikama. That's it. Yun ang pinakadapat mo na. At doon natutuwa kami, Panginoon. Kaya sabi niya, let not your heart be troubled. You always smile. Always counter all these things. Why? Because I am with you always. Yun ang sabi natin. Kaya dapat ang napalataya mo pinalakas natin. Katulad ng mga binanggit mo. Tinawag ni Daddy yung sabihin. Hindi po, yung gusto ko lang naman may add-on is, kahit sino po makakilala nyo, kahit magulang po, kapatid, anak, pamilya nyo po, kahit sila po mismo, magiging kaaway, kahit saglit nila po sila, kahit may trouble po sila. Ang iisang tao o iisang person or someone po na lagi po kayo magiging kakampi is ang Diyos po. Lagi po yung nasa sulok nyo, hindi po kayo papakawalan niya. So,
katulad po ng sinabi ni Daddy is, palakasin niyo lang po yung faith niyo. Kasi as long as andyan po yung faith niyo, lagi pong nasa isip niyo na andyan po sila sa tabi niyo. Hindi kapalit na ako. Praise God. Tama naman, no? Yung faith talaga ang dito ang talagang pinupunto, no? Kung nananampalataya kayo sa Diyos, nananampalataya din kayo sa atin. Ito yung sinasabi niya na hindi faith assent, yung faith na nasa isip lang, kundi faith in action. So nakikita sa action natin. Kasi nung sinabi niyang babalik ako, so titingnan niya ngayon yung action natin while waiting. So, actually, paborito ko ito kaya sinabi ni Ate Rona, chapter 14. Kasi, while waiting, anong sinabi niya dun sa verse 12, 13, and 14? Ang sabi niya po dito, ito lagi ko itong nababanggit kahit sa mga messages natin. Truly, truly, I tell you, whoever believes in me will also do the works that I am doing. He will do even greater things than this, because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask me for anything in my name, I will do it. So, napaka-triple assurance. Yung assurance na hihingi ka sa Kanya, ibibigay niya. Ano pang assurance niya dito? Ang sabi niya, ano man daw yung gawin natin, whatever you ask in my name, ibibigay niya. At syempre, while waiting, paano mo naman may papakita yung faith mo? You should ask. Sabi niya kung ano yung ginawa ko, kaya mo gawin. So, kung in trouble ka, dinanas mo, sabi niya, di ba? Sinabi din niya sa atin yun eh, pinagdaanan ko na yan. Sabi niya, dinaanan ko na yan, kaya huwag kayong mag-alala. So, ano man po ang mga pinagdadaanan natin, higit na lalo, no? Yung mga mighty works na ginawa ko, sabi niya, higit pa yan ang kaya mong gawin. So, kung nandun tayo sa faith na gusto ng Lord sa atin, makikita yung action, makikita sa kilos natin, makikita sa galaw natin, makikita sa baka tayo nag-isip sa pananalita natin. So, sabi niya, huwag kayong mag-trouble. Pati nga yung mga evil spirit, sabi sa kanya, di ba? Kaya niyang gawin, kaya mo din gawin, higit pa dun sa kaya mong gawin. So, ano pa nga ba dapat natin ipag-alala? Yun nga palagi natin sinasabi, fight the good fight of faith. Wala naman tayong ibang laban kung hindi to fight the good fight of faith. Kasi yun ang dapat natin pang-awakan. Kasi sabi ng Lord, napagtagumpayan niya na-fight niya na lahat yan. Kumbaga, ang sa atin na lang is claim na lang ng faith. Na-claim na lang ng faith. So, anong dapat natin pang-awakan? Faith. Believe in me as you believe the Father. So, keep the faith. At ano ba gusto ko yung sabi ni Kuya kanina ni Kuya Dave. Actually, Kuya Dave, ang sabi niya, tanggalin mo yung free will ko, hindi tatanggalin ng Lord ang free will. Kasi walang joy ang Lord na naglilingkod ka na wala kang free will. No? Hindi pwede. Hindi niya tatanggalin. Ang gusto niya, yung will mo, isubmit mo sa will. Yun yung masaya para sa Lord, natanggapin niya lahat ng ginagawa mo pag submitted yung will mo sa Kanya. Hindi niya tatanggalin. Kasi kung tatanggalin niya, robot na tayong lahat. Ginawa niya sana nung una pa lang. No? At hindi na nagkasala yung mga. There's no joy. Wala nga daw doubt pag walang will. Kumbaga para sinabi mo, mahalin mo ako, mahalin ka, basta lang gano'n. Hindi pwede. No? Kasi will niya yun, gusto niya. Naglilingkod ka kasi gusto mo. Will mo na maglingkod sa Kanya. Nagsasubmit ka kasi will mo lang. Doon natutuwa ang Panginoon kapag ginagawa natin. So, sa gabing ito, let us keep to gumawa ng mga pakaraanan na according to the Bible, how we can fortify the faith. Kasi sa ayaw at gusto natin, ito yung pinaka-anchor nga natin. Sabi ni Pastor, tatlong lang yan. Yung barko, laging nandyan. Yung anchor, laging nandyan. Yung timon, laging nandyan. Ano yung timon natin? Our tongue.
Diba? So let us keep on declaring what the Lord has said, what the Lord has promised. I-declare natin. At syempre, magkakaroon ng trouble, tayo at gusto natin, basta naka-afford tayo sa Panginoon. Hindi tayo nalilito. So the Lord is really good. No? Bakit sinabi niya na itong mga bagay nito para tayo din ay panghawakan? Kung paano malungkot sila na wala, tayo dapat hindi tayo katulad nila nalulungkot. Kasi nakita na natin kung ano yung naging advantage ng pag-alis ng Panginoon. Sila hindi nila nakita nun di ba? Pero tayo nakikita na natin yung naging advantage ng pag-alis niya. At syempre, nakita pa natin yung kanyang pagkamatay at kanyang resurrection. The more power pala na nagkaroon ako nung nag-resurrect ng Panginoon. No? The more pala na kaya ko ang buhay kasi nabuhay yung muli. Ito yung dapat na meron tayo. Instead na malungkot, we must be joyful. Dahil namatay ang Panginoon, umalis siya, at darating yung pinakaroon. Amen po? Amen. So, let me add some actually, mayroon kaming vlog na gusto ko sana i-share related sa pinakaroon. Ang sabi ko sa vlog, blessing in waiting, victory in trusting. Bakit ko sinabing victory? Blessing in waiting. Kasi pagka natin Lord kasi sumagot, sometimes sabi na natin, hindi natin alam yung perfect timing niya. So while waiting, there's a blessing in waiting. Hindi sasabi pag nagreklamo ka na, Lord, kinakailangan ko na ito, yung aking vision, yung aking ganyan. Nilalagay mo siya ng date, kaya mo nakakanda dito sa break ka. Pero hindi natin alam na while waiting, there's a blessing. And then pag tumugan ng ating Panginoon, every ito po niya, it should be victory na dapat po yan, ang pinakanak po niya. And lastly, pala niya po ng pinakanak po lahat ng tao, bimasal po tayo. God give us a muscle. At sapagkat alam niya one day, yung muscle po natin, bubuhat tayo ng mga bagay na obstructed sa atin. Kaya kanyang buhat po yan, yung pinakanak po yan. Kaya po magalaga po rito, let us always practice our muscle. Kasi the moment na nakapagbuhat ka ng 5 kg, sa susunod yan 10 kg kaya mo magbuhat. Kaya mo lumuhat ng 15, 20, patas ng patas. Kaya sa po mag-i-start ng muscle natin. Kaya mo nilagyan na develop ang muscle. Para ito complain ng complain nyo. Ang bigat naman ang problema ko. Why? Because you never practice your muscle. Kaya practice po natin yung ating muscle para sa ganito. Yung ating ano mo ng bigat ang problema. Kaya po natin buhat. Hindi masakagura tayo buhat. Nangangulugan yung ating muscle. Yung ating pananampalataya sa atin. Sige po, para sa prayer request, huwag niyo po kalimutan. Lagi po natin isama yung ating financial ng church. Lalo na sa nangyari sa atin. Financial po na provision ng Panginoon at yung lugar na ipagkakalog sa atin ng Panginoon. Kasi nakita naman natin, halos lahat ng mga prayer request natin nasagot na. Dati po ang prayer request natin, transpo. Ay ngayon, halos si Pastor Bernard, sa gabi na lang nagka-transpo, praise the Lord. Amen? Talaga lang, sa Pinas pa lang, pinag-uusapan na po namin. Tapos, prayer din namin sa financial. Nagbigay ang Lord ng mga tithers. Nadagdagan ng mga tithers natin. No? At, syempre, yung mga kapatiran na talagang masipag sa pag-imbita. Nakita naman natin ang panambahan natin, talagang ang lakad po namin pag ganito na. No? Talagang mag-diet na Ate Rona, ha? Parang ako yung So, eto yung... Uminit na ang lugar, hindi na diba? So, eto yung... ang prayer naman na... dati din prayer natin sa worship team, di ba? O, daming naging musician. Talagang mga worship leader talaga. Isama din natin yung mga magkaroon tayo ng mga regular na worship leader, no? Yung schedule nila. Tapos yun, number 1 na yun sa faith house natin. Sige po, tayo lang na. Palakpakan natin. Salamat Panginoon sa gabi sa what privilege na makasama po natin. God, dinideclare po natin if there are 2 or 3 that gather in your name, you are in the midst of us. Bago talaga magsimula sa pananalangin, alam po namin Panginoon na na-expect po kayo sa mata. Hinihintay ninyo yung panalangin ninyo po mga anak. At
nangyari niya nga po para yung aming mga prayer request, yung petition po ng bawat kapatiran ay itinaas po namin sa iyo. Alam mo ang laman ng lahat ng aming kong sinabi. Even yung naman po ng box na ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkat ikaw, Diyos, na lagi po tumutugon. Lord, lagi namin pong tinatayuan na ang panalangin ko na matuwid, na napaka-makapangyarihan at nakakarating po sa iyo kung kami. Kaya naman naniniwala kami sa gabi nito, Lord, na kayo po ang tutugon sa lahat ng panalangin nito. It might be for finances, it might be, Panginoon, for healing, it might be for family problems, so Lord God, it might be, Panginoon, troubles, yung mga unselfishness po namin, yung mga pagbibigan po namin. Alam namin, Lord, ang mga bagay dito na the moment that we open up to you, yung mga panalangin, vision po ng bawat kapatiran, kumikilos po kayo, Lord. Hindi nasasayang yung mga panalangin po namin. So, Lord, that every time that we speak, Panginoon, yung mga salita na ito, you are charging your angels, Father, that to deliver yung mga katulunan po namin. Kaya naman, Panginoon, nandun yung aming po pag-asa, yung pananampalataya po namin. Katulad ng aming po na-exhort kayo namin namin sa itong section vision. Hindi kami mawawalan ng pag-asa. Hindi kami mag-trouble, even have fear, Lord, sapagkat naniniwala po kami na hindi mo kami iniiwan 24/7 ng pagkakas. At napakalaga sa ipanood mo panalangin ng iyong mga anak upang sa ganun magkaroon po parikat ng kapayapaan at the same time ng kaluwalhatian ang dakilang pangalan mo, Lord. Marami ng panalangin, Panginoon, at itinamamanin po namin sa iyo na kung magkakaroon po ng katugunan parikat yung lahat ng aming mga panalangin ng iyo, Lord. Matuto kami ibalik yung kaluwalhatian para sa iyo, Lord. Sapagkat lahat ang katugunan po namin, iisa naman po purpose po namin to magnify and to glorify your name sa Lord. Salamat po, Lord. Habang hinihintay po namin, Lord, yung mga katugunan sa bawat kapatiran po namin. Lord, bigyan mo kami ng patience. Sapagkat napakalaga patience sa virtue na sasabi mo, O Lord God. Sapagkat hindi po yung aming timing, hindi po, Panginoon, kung kailan namin itinakda. Tapos, O Lord, magpasakop kami doon po sa iyo kung katusuwa sa bawat isa po sa amin. Katulad po na nabanggit ko Kuya Dave, Lord, we are now surrendering our will to you, Lord God. Hindi kami masunod, tapos ikaw ang masunod. Kagamat yung aming confession, kagamat yung aming pong declaration, inilalagay po namin yung pananampalataya, dahil, Panginoon, ikaw ang totoo nito. At ang katugunan mo na dito, ang pagiging the best para mo sa bawat isa po sa amin. Salamat muli, Panginoon, sa lahat ng pagbunin ng Panginoon. Lord, tinataas din ko lang sa Panginoon mo ito, ni Kuya Will. Kasama na sa Kuya Richard. Alam mo, Panginoon, yung nangyayari sa kanila. Lord, you know already what is how important yung aming po mga sweldo every month in order to sustain the expenses of our family. Lord, we don't know how many months na nadidelay yung sweldo po na aming mga kapatid. You are the God of justice, Panginoon. Hindi mo pababayaan, Lord God, na magkabyado, na magkulang yung aming bawat kapatid na ito, Lord, na napakit po namin sa iyo. Itinataas po namin sa iyo yung HR, yung kanilang finance department, at yung kanilang procurement, o whoever, Panginoon God, na involved sa pag-release po ng sweldo, Lord God. Lord, bigyan mo ng kakayanan ng kanilang company, Lord God. Ikaw mag-ayos ng lahat ng kanilang cash flow. Hayaan mo, Lord God, na magkaroon po ng priority na mas-settle yung mga pending payment po sa mga empleyado. Not only for Kuya Richard, not only Kuya Rabin, pagkus pa rin sa buong empleyado po nila, O Lord God. At hindi lang kami matatapos pa rin i-declare na magiging on time na kanilang salary at maibigay yung mga pending, O Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, sa mga darating ng buwan at taon. Aayusin mo ito, Panginoon, upang matanggap po ng aming mga kapatid nito, lahat din ang aming kapatid na rito, yung kanila pong pinagpaguran every month, O Lord God. Sa iyo, Panginoon, namin tinitiwala ang lahat ng bagay niyan. If ever, Panginoon, yung mga company po namin na kukulang finances, Lord, ikaw ang mag-supply ng lahat ng bagay nito. More client, more projects, O Lord, ang siyang dumating sa bawat company po namin. At pagdating po ng pagkapala niyan, di po rin magkaroon po ng conviction yung pong nagpapasweldo sa bawat company po namin upang maibigay ko, Father God, in what is deserved on us. Not only for the salary, even mga pending allowances,
even yung mga pending na mga provision at increment, O Lord, promotion sa Lord God, i-declare po namin yan sa dakilang pangalan po na aming pong Panginoon sa Kristo. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ng pagbibig mo sa aming kapatid ng Spirit. Ano man ang problema niya sa oras na ito, Lord, aming pong inilalapit po sa iyo sa oras na ito, Lord. Kung una hipuin mo kanyang puso, Lord, remind mo siya sa lahat ng salita na napakinggan po niya, either every Friday na preaching, either sa pakikinig po niya, O Lord, magkaroon po siya, Panginoon, ng realizations na yung concern niya, Father God, yung kanyang problema ay napakaliit para Panginoon sa kapangyarihan po. Lord, unang-unang bigyan mo siya ng kapayapaan sa kanyang puso. Amen. What he needs right now, Panginoon, an assurance and a peaceful mind. Bigyan siya, Father God, ng discerning spirit also in order to determine that it might be the enemy, Panginoon, that keep on putting, Father God, yung mga negative thoughts sa kanyang buhay. Kaya sa oras na ito, Lord, sa kapangyarihan ng Panginoon Espiritu, sa kapangyarihan ng Panginoon sa Kristo, pangalan po niya, aming pong ginagamit ito, that whatever negative thoughts, Panginoon, whatever persecution, whatever lying and deceptions that try to influence sa isipan po ni Kuya, sinasaway ko namin sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo. And let the Spirit of God, especially sa sound of mind, ang siya mangyari sa oras po nito, Lord. Maliwanagan yung aming kapatid at ibalik mo, Panginoon, yung pagtitiwala po niya. Katulad ng aming pumanadiling, Panginoon, isang matter of believing, Panginoon, kung gano'n ka namin kakilala, Father God, that will be also our response sa lahat ng troubles, trials, at suffering na naranasan po natin. Lord, itayo mo si Kuya sa dating kong Friday. Let them, Panginoon, testify that you are the one, Panginoon, that solves this problem, Lord. At ang niniwala kami, Father God, that it will continue flow yung blessing mo sa kanyang buhay. Ano man, Lord, ang itinuturo mo sa aming kapatid na ito, ikaw po mag-reveal sa kanya pong buhay, Lord God. It is not a matter, Father God, yung pong assurance po ninyo, but it's a matter, Father God, how we live our life ay in front of you, Lord. Yun ang ipakinuusap namin sa inyo sa oras po nito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng condition po ninyo, Lord. Lord, sinasama din po namin, Panginoon, yung anak po at Kuya si Elder Derek, Galitano, Lord, nakataranas po, Father God, ng dengue na nag-resulta po ng kanyang examinations. Lord, ang pangalan ito, Panginoon, ang sakit at may pangalan mo, Lord. Ang sabi mo, lahat ng pangalan ay luluho sa dakilang pangalan po ng Panginoon Kristo. Kaya sa oras ito, Lord, inutusan po namin sa pangalan po ninyo na lumuhod itong dengue nito completely, na mawala po sa katawan po ni Elder Galitano at magkaroon po siya ng complete recovery, Lord. Whatever, Panginoon, na apektuhan ng dengue, Father God, special sa kanyang pong blood, o Lord, amin pong dinideclare, be normalized. Every vital organ that we affected, the Lord, we order you to be normalized and function in the name of the Lord Jesus Christ. Let, Panginoon, na magkaroon po ng normal na breathing, ng normal flow ng kanyang blood, at lahat ng apekto, Panginoon, will be normal in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo ng pagaling, Lord. Your stripe is enough in order to heal whatever sicknesses, Panginoon. Lagi namin dinideclare, you are Jehovah Rapha. The greatest decision, Panginoon, ng aming pong buhay, Lord. Pinagpapasalamat namin sa oras ito ang kagalingan na pinagdalaw mo sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Ganun, Panginoon, kay Nika, Lord, ang kung dinadala at araws ng bubo, yung kanya pong likod, is connected, Panginoon, sa kanya pong bubo, Father God. Sa panahon nito, Panginoon, ay nangyayari po yung ganito klase ng mga karamdaman. Lord, bagamat apektado kami ng nature, apektado kami ng temperature, ng climate, Lord God, pero naniniwala po kami that we have provision, Father God, to us, healing sa katawan po ni ating Nika, Lord God. Ano man ang lilikos na kanya po, ano man ang lilikos sa kos na kanya pagsakit ng likod. Because maaari sa ulit po ito, ikinilaman po sa demonya, amin po dinideclare ang pagdidilig sa katawan po ni ating Nika, Lord God. Tomorrow, Panginoon, pakikita namin ang aming kapatid na ito, malusog, Lord God. That normal, yung lahat, Father God, ng vital organs siya, Father God, in the name and the mighty name of the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa pagligo mo sa kanyang pangangatawan at hayaan mo, Lord, na maranasan po niya yung pong paginhawang paghinga at paginhawa, Panginoon, sa kanyang pong lungs sa mamagitan po ng aming kapangyarihan po ng Panginoon sa Kristo. Lord, dinadalayan mo si Panginoon yung pong kapatid ni Edward na nadisgrasya po, Panginoon, ng ngayon ay meron po siyang problema, Lord, sa kanyang pong kidney,
ICU po siya ngayon at pangalan po niya ay Rolly Guzman, Lord God. Meron po siya nakatatap, may complication po siya sa organs, sa kidney, liver, and lungs, and brain dead up, lack of oxygen. Lord, hindi kami naniniwala sa report na ito. Bagamat medically, ito po sinabi ko kay Mutila, but we stand on your report, Father God, that you will give us life to the fullness, Lord God. That whatever sicknesses that present in this earth, Panginoon, sa iyo namin, Father God, kinilalaan ka na lahat ng Panginoon. Every knee shall bow and every tongue shall confess that you, Jesus, the Lord of Lords, the mighty name that was everything, every name shall be bound. Ayun po ang ginagamit namin po sa ganun magkaroon ng muli ng pag-function ng kanya pong friend, the Lord, muli mo ibuhay, Father God, yung lahat na kakailanganin po niya. Ibalik mo yung normal na oxygen na Father God, sapagkat ang hangin po yung nagmumula sa iyo. You are the one, Panginoon, who created the air, Panginoon, kaya i-restore mo, Panginoon, sa aming kapatid na ito, sa Rolly Guzman, at magkaroon po sa Panginoon ng muling normal na buwan. Kung paano mo ipinakita kay Kuya Edward yung miracles ng kanya pong cancer, O Lord God, kanun din po yung dinideclare po namin sa aming kapatid na ito. Naniniwala kayo, Panginoon, that all vital organs, Panginoon, that was affected because of his kidney attack, O Lord God, sa kanya pong liver. Alam namin yun, kayo po magre-replenish po nito, Lord. You will give them, Panginoon, the health and wealth na kakailanganin po niya at nananampalataya po kami na gusto namin madinig yung pong testimony ni Kuya Ed. Kuya Edward, patungkol po dito sa kanya pong kapatid, paano muli ang pumilos sa buhay po nila ng buong pamilya po nila. Lord, kasama rin si Rosel Marie for the next song, Lord, panalayin po ni Ate Elizabeth na nasigasan po ito at matagal na na-confine doon po sa hospital. We pray, Panginoon, stretch po your hand sa buhay po ng aming kapatid nito, Lord. At ayusin mo ang mga damage physically ng kanya pong pagkakabangga. Even yung mga internal organs po nito, Lord. Amin po itinataas sa iyo, kayo po magkaayos po na lahat ng tao. You are the designer of our body. Alam mo paano nagpapunction ng normal yung lahat po ng bagay niya. Yaman kayo pa rin ang siya po nag-meet sa amin kung kami po'y bata pa. Ikaw din, Lord, na namin po'y pinagkakatiwalaan sa buhay po ng taong ito upang sa ganun masiayos po sa normal po yung lahat ng bagay na napektuan po lahat ng parte ng kanyang katawan because of makakabangga po namin. Salamat po rin, Panginoon, sa declaration po namin and whoever, Father God, that still needs ang healing po ninyo, Lord, hindi man namin nabanggit ang nananampalataya po kami na kayo po nakakaalam ng design ng puso po na bawat kapatid. Kayo, Lord, ang mag-spread ng healing sa bawat isa po. Sa lahat ng member po ng pamilya po namin, kung sino man nakakaranas po ng karamdaman, sa'yo namin na tinataas ang lahat po ng bagay niyo. Yes. Lord, tomorrow din, pinagkakatiwala po namin doon sa inyo ang aming service. Yung aming mga transport, Lord, sa buhay ko po, sa buhay niya Corona, ni Kuya Dave, si Kuya Arnold, si Kuya Jay, Lord God, si Kuya Rika, at the rest po kami, Lord, magagamit po sa Rika, Lord, sa'yo namin tinataas ang lahat po ng bagay niyo. Ingatan mo, Panginoon, yung aming po sasakyan, pagpili mo tomorrow, Lord, yung mga dadaanan mo namin kalsada, mahabot po namin yung aming mga kapatid at may dating po namin sa bahay-sambahan na ito upang sama-sama kami kumagpuri para po sa inyo. Bigyan mo rin kami ng kalakasan, bigyan mo kami ng joy sa lahat ng ginagawa po namin. Hindi lang kami, kundi magluluto, yung magiging security personnel po namin, lahat po ng mag-minister, itinataas po namin sa iyo. Prepare our mind and our heart, ngayon pala mo, Lord. Bigyan mo kami ng excitement, Father God, to be part ng ministry po ninyo upang sa kalmagampalan po namin na mayroon po pagmamahal nito. Pag-uwi mo ng pagmamahal ng bahay sa bahan nito, sa namin tinitiwala, Father God. This is your house, this is your temple. At naniniwala po kami na kayo magpuprotect kayo in four corners of this house, Panginoon. Kayo po mag-ingat, hindi kami makagambala, magkaroon kami, Panginoon, freedom to worship and to praise you, to dance, Panginoon, para po sa iyo, Lord God. Pagpalay mo ang buhay ko ni Kuya Arnold, naniniwala po kami na every lyrics na lalabas po sa kanya, it will materialize in our heart, Lord. Magre-rema lahat mo lahat ng bagay nito at hayaan niyo, Panginoon, na mahipo ng bawat isa ng Banal na Espiritu sa magitan po ng aming po mga abitan, Lord. Pagpalay mo din sa lahat, si Pastor Ryan, Lord, siya mag-deliver ng message ko. Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, pag-pronin mo siya, Panginoon. Malaman niya na ikaw lamang ang dapat maluwalhati sa kanyang buhay. Ipababa mo siya, Panginoon, upang ikaw lamang ang makita sa kanyang buhay, Panginoon.
every word na lalabas po sa kanya, it will struck our heart. Tulungan po ang pindihan lahat ng bagay nito upang sa ganun, ikaw lamang ang maluwalhati at may taas mo for tomorrow. Pagpalain mo lahat ng namin pong service for tomorrow. Yung pagkain pagkasalong mo namin, pagpalain po niyo pa rin ka, ma-enjoy po namin. Yung mga food pa rin natin pinagkakalong po niyo. Pag-uwi po namin naman, sa inyo namin tinitiwalag na pahingahan, yung executive bawat sa katiran, sa kanyang pag-uwi, at ang hali pa rin tayo ng magkaroon pa ng Panginoon ng tunay na pagpapalit na sa pilis po niyo upang pinaturasan. Siyempre pag-ulit yung aming katawan, yung aming isipan, yung aming kaluluwa, kung makapagpuli sila sa Spirit. Salamat muli, Ama. Sa inyo namin muli, binabalik ang puri, pagsambat, paggawa natin sa pangalan po ng Panginoon. Amen. Amen. Welcome, Andre. Parang may natagpuan doon kayo.